Kevin Durant at Klay Thompson posibleng bumalik sa Warriors at Devin Booker tina-target ng Warriors ngayong off-season. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin. Simulan natin sa totoo. Ang Golden State Warriors ngayon ay nasa delikadong sitwasyon. Habang si Stephen Curry ay patuloy pa ring elite, hindi na sapat ang kasalukuyang roster para makipagsabayan sa mga batang powerhouse teams tulad ng OKC Nuggets at Timberwolves. Kulang sila sa consistent second superstar, kulang sa scoring kapag napipigilan si Curry, at minsan predictable na ang offense nila. At kung mapapansin nyo, bawat season mas lumiliit ang championship window ni Curry. Kaya ang tanong, maghihintay pa ba sila o gagawa ng malaking galaw? Ngayon, lumipat tayo sa Phoenix Suns. Sa papel, super team sila. Pero sa realidad, early playoff exits, walang stability, coaching changes, pressure sa mga stars, at dito pumapasok si Devin Booker. Isang elite scorer, isang leader, pero parang kulang ang sistema sa paligid niya. Kapag patuloy ang pagkatalo, hindi imposible na dumating ang point na sabihin niya, maybe kailangan ko ng bagong simula. At dyan papasok ang Warriors. Isipin nyo ito, Stephen Curry plus Devin Booker sa isang backcourt. Shooting, elite, scoring, halos unstoppable, spacing, halos imposible depensahan. Si Booker, kayang gumawa ng sariling tira. Isang bagay na kulang sa Warriors ngayon kapag off si Curry. At hindi lang yan, pwede rin siyang maging secondary playmaker. Pwede siyang mag-take over sa clutch. At pinaka-importante, tatanggalin niya ang sobrang pressure kay Curry. Ngayon, reality check tayo. Hindi libre si Devin Booker. Kung gusto siya ng Warriors, kailangan nilang magsakripisyo. Possible na kasama sa trade, young players, future draft picks, at malaking contracts. At dito papasok ang pinakamahirap na tanong. Handa ba ang Warriors isugal ang future nila para sa present? Isa pang issue, oo, offensive powerhouse ang Curry plus Booker. Pero sa depensa, hindi sila kilala bilang elite defenders. Posibleng maging target sila ng kalaban. Kaya kailangan ng Warriors na palibutan sila ng defensive players, mag-adjust sa system, at siguraduhin na hindi sila matatalo sa kabilang side ng court. Kung titignan natin ang timeline, si Curry ay nasa late stage na ng kanyang career, at ang katotohanan, hindi na pwedeng future-focused ang Warriors. Kailangan nila manalo now, kaya kung may pagkakataon makuha ang isang superstar tulad ni Booker, ito na ang moment para sumugal. Dahil kung hindi, baka matapos ang Curry era na may what if. So ito ang tanong, mga ka-NBA, kung ikaw ang Warriors GM, ibibigay mo ba ang future picks, young core, at malaking assets, kapalit si Devin Booker? Worth it ba ang risk para sa isa pang championship run ni Curry? O mas pipiliin mong protektahan ang future ng franchise? At ngayon, bago tayo pumunta sa reunion, balikan muna natin. Si Klay Thompson ay hindi lang basta player. Isa siya sa pinaka-deadly shooters sa kasaysayan, half ng Splash Brothers, at isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging dynasty ang Warriors, kasama sina Stephen Curry, Draymond Green, nakailang championship sila at binago nila ang laro ng basketball. Pero hindi na natin maitatanggi, hindi na si Klay ang dating Klay. After ng ACL injury, Achilles injury, hindi na siya kasing bilis, hindi na rin kasing consistent. At nitong mga nakaraang season, maraming fans ang nadismaya sa kanyang performance. May mga games na malamig ang shooting at minsan liability na sa depensa. Kaya ang tanong ngayon, bakit nga ba pinag-uusapan ang reunion? Simple lang, ang Warriors ngayon ay nasa transition phase. Hindi na sila yung dominant team dati at naghahanap sila ng paraan para bumalik sa contention. Bigyan ng last championship run si Curry. At dito pumapasok ang idea na why not bring back Klay? Hindi lang para sa performance, kundi para sa chemistry, leadership, at legacy. Pero hindi ito ganun kadali. Para mangyari ito, kailangan i-trade ang young players, ibigay ang future picks, at pinaka-importante, magtiwala na kaya pa ni Klay dahil kung hindi, pwede itong maging malaking pagkakamali. Sayang na opportunity para mag-rebuild. Kung babalik si Klay, hindi na siya ang magiging second option, superstar scorer. Ang magiging role niya ay elite shooter, veteran leader, clutch option sa important moments. At kung tatanggapin niya ang role na to, dun siya magiging valuable ulit. Kung iisipin mo, parang pelikula to eh. Isang alamat, bumalik sa team kung saan siya naging iconic para sa isang huling championship run. At kung magtagumpay sila,
Isa ito sa pinakamagandang comeback story sa NBA history. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko. Gusto mo bang makita bumalik si Klay Thompson sa Warriors? O mas okay na mag-move on na sila at mag-focus sa bagong generation? At ngayon, balikan natin. Noong 2016, matapos matalo ang Golden State Warriors sa finals laban sa Cleveland Cavaliers, isang shocking move ang nangyari. Sumali si Kevin Durant sa Warriors at doon nagsimula ang isa sa pinaka-dominant na era sa NBA. 2017 champions, 2018 champions, back-to-back finals MVP si KD. Pero sa kabila ng success, hindi naging madali ang journey ni KD. Maraming critics ang nagsabi, sumali lang siya sa super team, hindi niya pinaghirapan ang championships. At kahit nanalo siya ng finals MVP, parang hindi pa rin siya ang face ng team. Kasi sa mata ng fans, Warriors ay team ni Curry. Kaya noong 2019, nagdesisyon si KD na umalis at sumali sa Brooklyn Nets. Layunin niya, patunayan na kaya niyang manalo nang siya ang leader. Dito na papasok ang matinding statement ni Chris Broussard. Sabi niya, kung nanatili si KD sa Warriors, posibleng naka-third or fourth ring pa siya. Mas lalong lalakas ang dynasty. At siya mismo ang magiging automatic top 10 all-time. At ang pinaka-controversial, si KD ang magiging top 10 lock, hindi si Curry. Grabe, di ba? Ibig sabihin, isang desisyon lang, pwedeng magbago ang buong legacy ng dalawang superstar. Pero teka, hindi lahat sang-ayon dito. Sa kasalukuyan, si Stephen Curry ang madalas nasa top 10 discussions. Bakit? Siya ang nag-revolutionize ng game, 3-point era. Siya ang homegrown star ng Warriors. Siya ang nagdala ng culture at identity ng team. At pinaka-importante, nanalo siya ng championship kahit wala si KD. Samantalang si KD, hindi pa ulit nakaka-finals matapos umalis. At maraming injuries ang nakaapekto sa career niya. Dito na papasok ang malaking tanong, mas mahalaga ba ang maraming championships o ang pagiging face ng isang dynasty? Kung nanatili si KD, mas marami siyang rings, mas dominant ang legacy, pero baka hindi pa rin siya ang heart ng team at iyon ang difference nila ni Curry. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, kung ikaw si Kevin Durant, mananatili ka ba sa Warriors para sa legacy o aalis ka para patunayan ang sarili mo? At mas malaking tanong, sino ba talaga ang mas mataas all-time? Si Kevin Durant o si Stephen Curry? Comment mo sa baba. Gusto kong marinig opinion mo. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Kung trip mo ang ganitong NBA updates at analysis, like, subscribe, at i-follow mo na ang channel para updated ka sa lahat ng latest NBA news. Peace out!